Magandang araw mga bata! Narito tayo ngayon sa Araling Panlipunan ng ikatlong baitang. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa mga naiambag na mga kinikilalang bayani at mga kilalang mamamayan ng aking sariling lungsod at kinabibilangang rehiyon. Ikalawang markahan, Module 7. Pagkatapos ng aralin na ito, ikaw ay inaasahang nakikilala ang mga bayani at mga kilalang mamamayan ng sariling lungsod at rehiyon. Naiisa-isa ang mga ambag ng mga kinikilalang mga bayani at kilalang mga mamamayan ng sariling lungsod at rehiyon sa bansa. Napahahalagahan ang mga naiambag na mga kinikilalang bayani at mga kilalang mamamayan ng sariling lungsod at rehiyon. Bago tayo tumungo sa ating aralin, magbalik-aral muna tayo. Tukuyin ang mga nasa larawan. Piliin ang letra ng sagot mula sa mga salitang nasa kahon. Narito ang inyong mga pagpipilian. A. Monumento sa Dulong Bayan. B. Bantayog ni Andres Bonifacio. C. Monumento ni Ninoy Aquino. D. Bamboo Organ. E. Universidad ng Santo Tomas. Bilang isa. Bilang dalawa. Bilang tatlo. Bilang apat. Bilang lima. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Bilang isa, B. Bilang dalawa, D. Bilang tatlo, E. Bilang apat, C. Bilang lima, A. Mahusay! May kilala ka bang bayani na nagmula sa iyong sariling lungsod? Halika at samahan ninyo akong balikan ang mga natatanging kwento ng mga bayani at mga kilalang mamamayan ng iyong sariling lungsod at rehiyon. Sa lungsod ng Maynila, nandyan si Andres Bonifacio. Isinilang sa Tondo, Maynila noong ika-30 ng Nobyembre 1863 at kilala bilang ng Katipunan na naghimagsik laban sa mga mananakop na Kastila. Sa lungsod ng Maynila rin, nariyan si General Antonio Luna, kilala sa tawag na General Artikulo 1 at taga-Ilog. Si General Antonio Luna ay isang magiting na mandirigma na hindi nagpagapi sa mga mananakop na nagnais sakupin ang ating bansa. Siya ay isinilang sa Binondo, Maynila noong ika-29 ng Oktubre 1866. Sa lungsod ng Maynila rin, nariyan si Emilio Jacinto, ang utak ng Katipunan, na si Emilio Jacinto ay isinilang sa Tondo, Maynila noong ika-15 ng Disyembre 1875. Siya ang pinakabatang kasapi ng Katipunan sa edad na 17 taong gulang
nang siya ay maging kasapi nito. Isinulat niya ang kartilya ng katipunan na nagsilbing gabay ng katipunan. Sa lungsod ng Caloocan, nariyan si Gregoria de Jesus, ang tinaguriang lakambini ng katipunan at kilala sa tawag na Oryang, ay naging may bahay ng Supremo Andres Bonifacio. Siya ang taga-ingat ng mga mahalagang kasulatan ng katipunan. Pinangunahan din niya ang pagpapakain at pagpapagamot sa mga sugatang kasapi ng samahan. Sa lungsod ng Makati, nariyan si General Pio del Pilar. Si General Pio del Pilar ay isa sa mga magigiting na general ng himagsikang Pilipino. Ipinanganak sa Kuli-Kuli, Makati noong ika-11 ng Hulyo 1865. Itinatag niya ang sariling balangay ng katipunan na kilala sa katawagang matagumpay. Pinangunahan niya ang kanyang mga kasapi sa labanan sa Binakayan noong 1876 na naging dahilan ng paglaya ng nasabing bayan mula sa pananakop ng mga Espanyol. Sa lungsod ng Malabon ay nariyan si Epifanio de los Santos, isa din sa mga magigiting na kasapi ng katipunan na nagmula sa lungsod ng Malabon. Isinilang noong ika-7 ng Abril 1871, isang magaling na manananggol, mamangahayag, mananalaysay, musikero, pintor, kritiko, manunulat, pilosopo, at libangan ang pagkolekta ng mga antik. Sa lungsod ng Mandaluyong, nariyan si General Vicente Calentong Leyva. Sa taong 1874 nang isinilang sa Mandaluyong si General Vicente Leyva, isa sa mga matapang at tapat na kasapi ng Samahang Katipunan na lumaban upang makamit ang kalayaan ng bansa mula sa pananakop. Sa lungsod ng Marikina, nariyan si General Benjamin Molina Sr. Ipinanganak noong ika-4 ng Pebrero 1901 sa Marikina, Rizal. Kinilala ang kanyang katapangan at kagitingan noong panahong siya ay nanilbihan bilang opisyal ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na naging dahilan upang gawaran siya ng Gold Cross Medal at Silver Star Award. Sa lungsod ng Navotas, nariyan si Leandro Lian Alejandro sa kanyang kahusayan at dedikasyon sa kilosang may layuning mapatalsik ang diktaturyang pamahalaan na kilala si Leandro Lian Alejandro. Isinilang sa Tanza, Navotas noong ika-10 ng Hulyo taong 1960. Sa lungsod ng Parañaque, nariyan si Padre Pedro Dandan y Masangkay, kampyon ng Pilipinismo at isa sa mga paring naghimagsik laban sa pananakop. Isinilang sa Palanyag, Rizal na ngayon ay kilala na bilang lungsod ng Parañaque. Pagkatapos ipatapon sa pulo ng Marianas noong Marso 14, 1872, siya ay nakabalik sa bansa at humawak ng mahalagang posisyon sa Katedral ng Maynila, tulad ng pangalawang punong kantor. Sa lungsod ng Pasig, nariyan si Elias Angeles. Isinilang sa Santo Tomas, Pasig, at itinuturing na isa sa mga magigiting na revolusyonaryong bayani ng Palatiw. Sa lungsod ng Valenzuela, nariyan si Pio Valenzuela. Isinilang sa Polo, Bulacan na ngayon ay kilala na bilang lungsod ng Valenzuela noong ika-11 ng Hulyo 1869. Isa sa mga mahalagang personalidad noong Revolusyonaryong Pilipino laban sa mga mananakop na mga Kastila. Isa ring magaling na manggagamot si Pio Valenzuela. Sadyang mapalad ang rehiyong NCR
sapagkat ito ay tahanan ng mga personalidad na may mga mahalagang ambag sa ating kasaysayan at bansa. Ang mga bayani at mga kilalang personalidad o mamamayan ng ating rehiyon ay naglaan ng kanilang oras at panahon maging ang iba ay sariling buhay para sa kabutihan ng higit na kararaming Pilipino. Tunay nga na ang pagiging bayani o pagiging kilalang mamamayan ay may kaakibat ng mga responsibilidad at mga sakripisyo. Ngayong nabatid mo na kung sino-sino ang mga bayani ng iyong lungsod at mga kilalang mamamayan dito, maging ang kanilang mga naiambag, ay mahalagang mapahalagahan natin ang kanilang mga ginawa para sa bayan. Ang pagiging isang mabuting mag-aaral at mamamayan ay isa sa mga kaparaanan upang tayo ay makapagpasalamat sa kanilang kabayanihang ipinamalas. Upang mapalawig palalo ang inyong kaalaman, sagutan natin ang mga gawain. Gawain 1. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Bilang 1, sino-sino ang mga bayaning nagmula sa rehiyong NCR? Bilang 2, ano-ano ang kanilang mga natatanging ambag? Tumukoy ng 3 bayani at ibigay ang kanilang naiambag sa kasaysayan at bansa. 3, sino sa mga nabanggit na mga bayani ang iyong lubos na hinangaan? Bakit? 4, bilang isang mag-aaral sa 3 baitang, paano mo may papakita ang iyong pagpapahalaga sa mga natatanging bayani at mga kilalang mga mamamayan ng iyong sariling lungsod at rehiyon? Tandaan natin, may mga bayani at mga kilalang mamamayan ang mga lungsod sa iyong sariling rehiyon. May mga mahalagang mga naiambag sa bansa at kasaysayan ang mga bayani na sariling lungsod at rehiyon. Nararapat lamang na ipakita natin ang ating pagpapahalaga sa mga naiambag na mga kilalang bayani at mga mamamayan sa sariling lungsod at rehiyon. Pag-alam sa mga natutuhan, basahin at unawaing mabuti ang bawat pangungusap. Gumuhit ng puso kung sumasang-ayon ka sa pahayag at kahon naman kung hindi ka sumasang-ayon. Bilang 1, may mga kilalang mga bayani at kilalang mga mamamayan ang mga lungsod sa ating sariling rehiyon. Ikalawa, si Emilio Jacinto ay itinuring na utak ng Katipunan dahil sa kanyang katalinuhan. Ikatlo, para maituring na isang bayani ay kinakailangang magbuwis ng sariling buhay ang isang individual. Ika-4, malaki ang naiambag ni Gregoria de Jesus sa samahan ng Katipunan. Ika-5, dapat tayong makiisa sa mga gawain na nagpapakita ng paggunita sa mga kabayanihan ng mga kilalang bayani.
Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Bilang 1, puso. Bilang 2, puso. Bilang 3, kahon. Bilang 4, puso. At bilang 5, puso. Mahusay! Pagtataya. Basahin at unawaing mabuti ang bawat tanong. Isulat ang titik ng tamang sagot sa iyong kwaderno. Bilang 1, siya ay itinuring na supremo ng katipunan. A. Leandro Alejandro. B. Andres Bonifacio. C. General Antonio Luna. D. Emilio Jacinto. Ikalawa, sino ang bayaning kilala sa tawag na General Calentong? A. Pio Valenzuela. B. Gregoria de Jesus. C. Vicente Leyva. D. Elias Angeles. Ikatlo, sino ang itinuring na pinakabatang kasapi ng Samahan ng Katipunan sa edad na 17 taong gulang at sumulat ng kartilya ng Katipunan? A. Pedro D. Masangkay. B. General Antonio Luna. C. Andres Bonifacio. D. Emilio Jacinto. Ika-4, ano ang tawag sa sariling balangay ng Katipunan na itinatag ni General Pio del Pilar? A. Matagumpay. B. Matikas. C. Matipuno. D. Maaasahan. Ika-5, bakit dapat ipakita ang pagpapahalaga sa mga bayani at mga kilalang mamamayan sa sariling lungsod? A. Sapagkat sila ay may naiambag sa kasaysayan ng bansa. B. Sapagkat sila ay nagsakripisyo para sa ikabubuti ng nakararami. C. Sapagkat sila ay mahalagang bahagi ng sariling lungsod at rehiyon na ating kinabibilangan. D. Lahat ng nabanggit. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Bilang 1, B. Bilang 2, C. Bilang 3, D. Bilang 4, A. Bilang 5, B. Mahusay! Maraming salamat mga bata. Hanggang sa muli!